sa ating unang paglalakbay kasama si Honda ADV na si Adi. Samahan niyo akong libutin ang Laguna Divide mula sa Manila, pamuntang Rizal, Quezon, Laguna at pabalik ng Maynila. At alamin natin kung talaga bang matipid sa gas si Honda ADV. Bago umalis, ay nireset muna natin sa 0 yung trip A tsaka trip B. Ito ay para mas tumpak yung pagsukat natin sa konsumo ng gasolina. Mula Maynila ay tumungo muna tayo sa SM Parañaque para tagpuin ang ating mga kasama sa paglalakbay na ito. Mula sa SM Parañaque, ang una nating destinasyon ay sa Baras Rizal. Doon kami mag-aagahan at magkakape. Pero bago makarating doon, ay madadaanan muna natin ang overlooking at tanawin na ito sa Bandang Rizal. Capture ko lang. Medyo maulap ang kalangitan, kaya hindi din masyadong mainit. Pero sinuwerte kami sa biyaheng ito, kasi hindi umulan sa kalagitnaan ng biyahe namin. Kakabili ko lang ng motor na ito at Honda ADV ang aking napili. Nabili ko ito noong July lang, pero ngayon ko lang siya nabiyahe kasi medyo natagalan yung pagdating ng ORCR natin. First time ko din magmay-ari ng 160cc na motor, pero sa tingin ko may pagkakabigatan ng Honda ADV kumpara sa Aerox, NMAX at PCX. Pero syempre, hindi mo na ito mararamdaman kapag tumatakbo ka na. Napansin ko sa Honda ADV ay maganda yung handling niya ng manubela at napaka-komportable ng upuan niya, kaya bagay na bagay sa mga long ride kagaya nito. So far, maayos yung kalsada na dinaanan namin. Wala din masyadong sasakyan kaming nakakasabay, kaya hindi masyadong traffic. Nilimit ko muna mula 40 hanggang 80 kilometers per hour yung takbo natin. Kasi ayon sa mga nabasa ko, dapat katamtaman muna yung RPM during break-in period. Sa mga eksperto dyan, base sa experience nyo, tama lang ba yung ganitong bilis? Pa-comment naman below. Salamat.
dito, nakarating na kami sa munisipyo ng Baras, Rizal. Konting trivia lang mga bay. Ang Baras daw ay nagmula sa pangalang Barahan, na ibig sabihin ay daungan ng mga bangka. Ang Baras ay binubuo ng 10 barangay. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Morong at ng Tanay Rizal. Isang ganda lang. Woo, road. Parang kaya road. Ganda oh. Sa puntong ito ay susubukan ko sa unang pagkakataon na padaanin ng Honda ADV sa semi-rough road na kalsadang ito. Sa aking opinyon, very smooth yung takbo, hindi nadudulas mga maliliit na bato, at komportable pa din kahit hindi pantay ang kalsada. Pero kayang-kaya ng motor. Sabihin na natin. Ayan, so nag-breakfast muna kami dito sa Mangantila, Baras, Rizal. Ganda dito. Actually, tabi na siya ng Laguna Lake. Ayan, so titingnan natin. Ayan. So yan, Laguna Lake na yan. Here's Province Views. So pagkatapos naming mag-agahan, ang susunod naming destinasyon ay sa mga naglalakihang windmill na matatagpuan sa Pililla, Rizal. Bago makarating sa Pililla, Rizal, ay madadaanan muna natin ang sikat na Tanay Rizal. Andito na tayo sa Tanay Rizal. Ang Tanay Rizal ay isa sa 13 munisipalidad, isa sa mga syudad na bumubuo ng buong probinsya ng Rizal. Ilan sa mga magagandang pasyalan dito ay ang Batlag Falls, Kalinawan Cave, Daranac Falls, Cardona Rock Garden, at iba pa.
Nakarating na nga kami sa border ng Pililla Rizal. Kulang-kulang mga 20 minuto pa yung lalakbayin namin na may kasamang paahon para makarating kami sa mga naglalakihang windmill. Nakarating na nga kami dito. Nagpahinga muna kami dito saglit para makainom ng tubig at syempre para makapag-picture-picture na din. At mula sa Pililla Rizal, dadaan kami papuntang Sampaloc sa kalsada ng Marilake hanggang marating namin ang border ng Infanta Quezon, kung saan doon kami maliligo at manananghalian sa Pinlac Falls. Kilometro bago mag-Pinlac Falls ay tumigil at nagpahinga muna kami sa tulay na ito at para mag-picture-picture na din. At dito sa Pinlac Falls ay pinili namin yung mas less crowded na liguan. Nag-hire kami ng tour guide at inakyat namin ng mga kulang-kulang 15 minuto para marating ang falls na ito. Pwede pala kayo dito magpaluto ng pagkain sa mga locals dito. Bukod sa mismong pagkain ay may bayad din yung pagpaluto. Mula sa Pinlac Falls ay maglalakbay kaming muli at ang susunod naming destinasyon ay sa Dinahican, Infanta Quezon. Sa tulong ng isang kaibigan naming taga roon ay nakapag-reserve kami ng isang kubo sa isang beach doon at doon na naming balak magpalipas ng gabi. Sa unang araw ng biyahe natin ay naglakbay tayo ng mahigit 163 kilometers at ang naging konsumo ng gasolina natin ay 38.7 kilometers bawat litro. Sa unang araw ay medyo hindi efficient yung pagkonsumo natin ng gasolina. Isang dahilan dito ay madalas kong iniiwang nakabukas ang motor kahit nakatambay lang para makapag-charge ng phone sa motor. Ang beach na tinutuluyan namin ay dulo na ng Quezon, kung saan nakaharap na ito sa karagatang Pasipiko at tanaw na dito ang Polillo Island. Kinabukasan, bago kami umalis, ay sinubukan namin yung Banana Boat Adventure na ino-offer ng mga tao roon. Medyo mabagal nga lang yung takbo ng bangka, pero masaya naman kapag ginahampas ng alon yung sinasakyan naming banana boat. Mula sa Dinahican, Infanta Quezon, ay naglakbay kami papuntang south. At ang susunod naming destinasyon ay ang Caliraya Lake sa Lumban, Laguna.
Matapos ng mahigit 3 oras, ay nakarating kami sa Caliraya Lake. At doon na kami nagkape at nagpahinga. At mula naman sa Caliraya Lake, ang susunod naming destinasyon ay sa Lucban, Quezon na. Yung building. At nakarating na nga kami sa Lucban, Quezon, mga bandang alas 6 ng gabi. Dahil lagpas alas 7 na ng gabi nang matapos kaming mamili ng pagkain sa Lucban at masyadong delikado na bumiyahe sa gabi dahil sa dilim ng daan at kadalasang pag-ulan, ay nagdesisyon kami na doon na magpalipas ng gabi sa Cavite, Laguna, kung saan nakatira yung isang kasama namin. Sa pangalawang araw na ito, ay bumiyahe kami ng mahigit 150 kilometers at ang average na konsumo natin ay 39.5 kilometers per liter. So mas efficient yung pangalawang araw natin kaysa nung nakaraan. Kinabukasan, mula sa Cavite, Laguna, pauwi na kami ng Maynila. Dinaanan namin yung Lumban, Binyan, Calauan, Los Baños, Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, at sa Muntinlupa, doon na kami naghiwa-hiwalay. At bandang alauna na ng hapon na makarating kami sa Maynila. Sa pangatlong araw natin, pauwi, ay naglakbay tayo ng kabuuang 105 kilometers, kung saan nag-average tayo ng 42.1 kilometers per liter. So depende pa rin kung paano ka magpatakbo para maging matipid yung pagkonsumo mo ng gasolina mo. Sa experience ko na to, sa biyaheng ito, ay nasa 38-42 kilometers per hour yung naging average natin. Sa kabuuan, sobrang saya ng naging experience ng unang biyahe namin kasama si ADB.
hindi kami nagmamadali at ini-enjoy lang namin yung bawat lugar at bawat nadadaanan namin. Lalo pang naging mas masaya kasi mismong barkada mo ang iyong kasama. Hanggang sa susunod nating paglalakbay mga bay. Ito nga po uli, si Gio Moto na nagsasabing, piliing mamuhay ng masaya at malaya. Ride safe mga bay!